Isang pinagpalang umaga o araw sa lahat. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating pag-aaral patungkol sa daan ng kaligtasan. Nanampalataya ako at ibinibigay ko ang pag-asa sa pagkilos ng banal na Espiritu na siyang mangusap sa inyo sa mga pinag-aaralan natin at sa mga oras na ito. Dahil ito po ay napakahalagang bagay na dapat natin maintindihan. Susulat sa Biblia ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay buhay sa mga taong nananampalataya at nakikinig ng kanyang salita at doon po magsisimula ang pananampalataya. Sino nga ba si Kristo? O sino nga ba si Jesus? Si Jesus po ang Kristo. Siya po ang tunay na propeta, ang daan ng ating kaligtasan. Siya po ang tunay na pari na siyang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At siya po ang tunay na hari na siyang wawasak sa kapangyarihan ng kamatayan ng diablo, si Satanas. At ayon sa salita ng Diyos, makikita sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4, that according to the scripture, Jesus must die and rose from the dead. Bagamat upang bigyan tayo ng solusyon sa ating problema, bagamat siya ay Diyos, siya'y nagkatawang tao at siya'y namatay. Pinagtagumpayan niya ang kamatayan at kasalanan. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na muli bilang isang tunay na hari na siyang kukumpleto sa ating kaligtasan. Sino siya? Siya si Jesus, ang daan ng kaligtasan. Ang cross po ay nagsisimbolo ng ating kaligtasan. At ang sino mang sumampalataya at nanalig sa Kanya ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Mula sa kamatayan, sa ililipat sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Ano po ang buhay ng taong nasa loob ng pagpapala at hindi sa sumpa? Gusto ko pong ibahagi ang 7 sa mga libo-libo at milyong pangako ng Diyos sa mga taong nanampalataya sa Kanya. Una, bibigyan niya tayo ng katayuan, status o identihiya. Anong identity? Ang karapatang tawaging anak ng Diyos. Ayon sa 1 Corinthians 3:16, siya ay mananahan sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pangalawa, bibigyan o papatnubayan niya tayo ng Kanyang Espiritu, guidance of the Holy Spirit. Siya ay isa sa atin dahil tayo Kanyang mga anak. Ayon sa John 1 verse 12. Ang sino mang sumampalataya at nananalig sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang tawagin o na maging anak ng Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos. Pagpapala ng tatlo, ang kasagutan kung ito ay patnubay o guidance of Holy Spirit. Nangako ang Diyos
na tutugunin niya ang lahat ng panalangin ng kanyang mga anak. Ito ay pagkilos ng banal na Espiritu. Maraming mga pangako, Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer you, and I will tell you great and unsearchable things that you do not know. Ito ang pangako ng Diyos sa mga taong mayroong kaligtasan o kanyang inaring kanyang mga anak. Pangalawa, ang otoridad o kapangyarihan. Anong kapangyarihan, otoridad ang pinagkaloob sa atin ng Diyos kung tayo ay merong buhay na walang hanggan at nanalig sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? May aman mo. Luke 10:19. He will give us authority to overcome and trample all the snakes and scorpions. Ito po ang kapangyarihan para wasakin ang kadiliman sa pangalan ni Jesus. Pangalawang otoridad o kapangyarihan, ang kapangyarihan ng paggabay, proteksyon, at mobilasyon ng mga anghel sa kanyang mga anak. Ang kaloob ng Diyos na karapatan ng kalangitan o heavenly background. Ayon sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven. Ang tunay po nating tahanan na ipinangako ng Diyos ay ang kalangitan, kung saan nandoon ang tunay na buhay, doon ang tunay na kaligayahan na makasama ang Diyos. Ngunit meron tayong rason para mabuhay sa sanlibutan. Ayon sa Matthew 28, verse 18 to 20. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihang magligtas bilang kanyang mga saksi. Bibigyan niya tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu para iligtas ang ating pamilya, iligtas ang ating bayan, o ang mundong ito mula sa kapahamakan na dulot ng sumpa ng orihinal na kasalanan sa pamagitan ng pagpapakilala kay Kristo. Sa mga oras na ito, mayroon po akong isang importanteng katanungan na gustong itanong sa lahat. Kayo po ba ay may katiyakan ng kaligtasan? Naiintindihan po ba natin kung bakit natin kailangan ng kaligtasan? At kung paano maligtas? Sa ating pinag-aaralan, nakita natin at nakilala natin na walang daan ng kaligtasan, kundi si Kristo lamang. At ang paraan lamang para maligtas ay ang manampalataya at manalig kay Jesus bilang ating Kristo. Paano po maligtas? At kailan dapat maligtas? Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ayon sa Proverbs 27 verse 1, hindi natin pwedeng ipagyabang ang kinabukasan o ang mga hinaharap dahil hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Sa mga oras na ito, gusto ko pong bigyan kayo ng kasiguraduhang ng iyong kaligtasan.
Bagamat kayo po ay nakapagsimba na ng matagal o naintindihan na ninyo ang mensahe ito, ngunit gusto ko po kayong dalhin sa isang panalangin ng pagtanggap at pagkilala ng ating kaligtasan. Ang sabi ng Ephesians 6-7, na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Actually, ito ay espesyal na regalo. Isang biyaya na hindi natin deserve. Sabi nga nila, na wala nang libre sa sanlibutan. At the best thing in this world is free. At ang kaligtasan ay kaloob at libre para sa lahat. Kung gusto niyo pong tanggapin si Yesu Cristo bilang inyong Panginoon na tagapagligtas, gusto ko po kayong manalangin at samahan ako sa aking panalangin na pagtanggap. Ariin niyo po itong iyong panalangin. Sandali po tayo magbubot at sumunod kayo. Panginoong Diyos, ako po'y makasalanan. Ako'y nahiwalay sa Diyos. At ang pagdurusa at sumpa mula kay Satanas ay dumating sa aking buhay. Ngunit, salamat sa iyong biyaya ng kaligtasan. Ipinadala niyo si Jesus bilang aking Kristo. Sa mga oras na ito, Panginoon, akin pong binubuksan ang aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Panginoon at personal kong tagapagligtas. Simula ngayon, samahan ninyo ako ng iyong banal na Espiritu at pangunahan ang aking buhay. Ngayon, ako ay ligtas na. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Nawa, sa konting panahon na inalagak ninyo sa akin para makinig, naway meron kayong naunawaan